You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. At alam niyo po, excited po ako sa araw na ito kasi we will be starting our new series on radical love. Alam niyo kung bakit? Kaya po ngayong pong hapon na ito, ang ating pong topic ay practice radical love. Pakisabi mo sa katabi mo, practice radical love. Ngayon, nung narinig niyo po yung salitang radical, ano po ba pumasok sa isip ninyo? Siyempre sa Tagalog, radical, ganyan. Ano ba pumasok sa isip ninyo pag narinig niyo yung salitang radical? Siyempre, ang daming pumapasok sa isip nyo, di ba? Maraming siya, ano kaya yun talaga? Pero ang una talagang alam niyo po, yung salitang radical, agad-agad, para maintindihan na kaagad natin at mabilis nating makuha, galing po yan sa Latin word na ang salita ay radix. Ang ibig sabihin ng radix, ugat, ugat. Kaya isa sa mga common na pagkakaunawa sa salita, the meaning of the word is to return to the root. Ibig sabihin, balik ka dun sa ugat. Pag sinabi mong balik ka sa ugat, balik ka dun sa pinagmulan. Balik ka dun sa talagang source. Alam niyo kung bakit importante yon? Kasi pagka dun sa labas na, malabnaw na lahat ng bagay. Nakuha ninyo? Kaya when it comes, for example, to love, yung naintindihan nating love na nakikita natin sa matagal ng panahon, malabnaw na. Palabnaw na ng palabnaw. Yung love na naintindihan ng magulang ko, iba na yung love na naintindihan ko ngayon. Lumabnaw na. Kaya kailangan mong bumalik doon sa pinaka-ugat. Nagkakadinhan tayo. Kaya nga pag sinabi mong radical, maaaring sabihin mo, ito na yung pinaka-basic, ito na yung pinaka-importante, pinaka-fundamental, at pinaka-foundational, na madalas nakakalimutan na ng tao. Ito rin po ay, ibig sabihin, relating to proceeding from a root. Nagsimula tayo sa pinaka-ugat. At sabi niya, kaya nga po nagdumarating yung pagkakataon, it seems to be revolutionary and different from what is traditional or customary. Bakit kamo? Kasi kamo, dahil pati sa pag-aaral sa Bible, pag hindi mo alam yung ugat, madalas sabi parang napaka-radical naman yan, napaka-extreme naman yan. Hindi yan makatotohanan, hindi yan pwede sa panahon natin. Hindi ho, kaya ho nagiging parang extreme, kasi nga, hindi natin na nakasanayan dahil lumabnaw na siya. Nakuha natin. Ako napansin ko lang kahit sa kape. Kape lang ha. Yung pinakapag-uugatan ng kape, ang dami na hong klase ng kape. Pag bumili ka ng 3-in-1 coffee, ang tamis-tamis na. Para na siyang hindi kape, para siyang asukal na may flavor na kape. Napansin nyo, hindi na siya, tapos pag binigyan mo talaga ng dating ng totoong kape, ang pait naman nito, napaka-radical, ganyan. Di ba? Nakuha niyo? Yun ang ibig sabihin. So when we say radical love, tatlong salita maaalala ninyo revolutionary, fundamental, proceeding from a root. Now, alam niyo po ba, when it comes to saying radical love, practice radical love, talagang iba ho, mawiwindang Kaya si Jesus Christ, when He came for the first time, when He preached about love, tingnan niyo sabi niya, you have heard that it was said. Narinig nyo na to. Alam nyo na to. You shall love your neighbor. Ang problema, tumigil na doon. Yung law, alam natin, you shall love your neighbor. Pero hindi naman pero ginawa nila, yung neighbor, hinati nila. Napansin nyo po ba kung sino madalas nyong kapitbahay, yun din ang kaaway ninyo? Hello? Napansin niyo po ba, minsan nakakaaway niyo yung kapitbahay kasi nagsasampay sa bakuran ninyo. O kaya ang ingay-ingay, hindi kayo makatulog, nagkakantahan sila, nagbibidyoke hanggang hating gabi. Napansin niyo ba yun? Tapos magagalit kayo, minsan nagpapark pa sa harapan ninyo. O, naramdaman niyo ba yun? At minsan, yung pinakamalapit yung kapitbahay, yun ang madalas yun yung nakakaaway. Asawa ninyo. Hello? Kapatid. Napansin niyo ba yun? No, tingnan niyo po Kaya ang ginawa ng tao, nilabnawan yun, yung love your neighbor. Ang ginawa, you hate your enemy. Hiniwalay nila yung neighbor, parang yung neighbor, hindi kaaway. Hindi. Sabi ng Lord, sasabihin ko na sa inyo ulit. Sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Oh, ito hindi na lang basta enemy, pine-persecute ka pa. Napakinggan niyo po ng mabuti, naalala ko yung lalaki. Sabi niya sa pastor, gusto ko na po makipaghiwalay sa asawa ko. Ganun ba? Ganito pag naghiwalay kayo, kung po pwede, magkapit-bahay lang kayo.
Eh bakit naman? Kasi love your neighbor. Pastor, hindi mo naintindihan. Galit na galit ako sa kanya. Ayaw ko na siyang makita. Ayaw ko na siyang makausap. Ay, ganun ba? Di bali, sabi naman ng Bible, love your enemy. Sabi niya, labo naman ito. So, madalit sa walang lusot. Napahan ninyo? Ganun kasi, lumabnaw na yung issue ng love your neighbor. Ang isip na lang nila, yung neighbor, kapitbahay, katabi. Hindi eh. Ang neighbor, sinasakop niyan lahat. Pati kaaway. Okay po? Pakisabi mo sa katabi mo. Practice radical love. Okay, bakit ko tinanong sa inyo yan? Sino sa inyo, kung maaari lang, meron kayong naiisip na tao na kung pwede lang ayaw nyo nang pansinin? Meron ba? Pakitas kamay. Pakitas kamay. Tingnan ko lang yung honest. Nako, ang dami. Yung iba ayaw lang magtaas sa kamay, nahihiya. Dahil katabi nila yung ayaw lang pansinin. Totoo lang. Nako, di ba, isipin nyo, kung Christian ka, wala ka dapat ganoong hindi papansinin. Eh, ang problema, tulad din ninyo, ako rin, meron din, natututo lang ako magmahal, hindi ko sasabing expert ako, ang dami kong kapalpakan. Pero ito lang isang naintindihan ko. Itong pagmamahal na ito, itong radical love na ito, ay inutos sa atin ng Diyos. Sabi mo sa akin, inutos ng Diyos. Tingnan nyo ha. A new commandment, pansin nyo ha, I give to you. Ano yung command na yun? That you love one another. Di ba luma na yan? Hindi pa tapos eh. Even as I have loved you. That you also love one another. Ang sinasabi ng Diyos, you love one another. Paano magmahal? Hindi na lang as you love yourself. Hindi na ganon. As Jesus loved us. Now listen, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples. If you have love for one another. Alam nyo, pag inisip niyo yung Christian, dapat, paano sila makikilala? They love one another just as Jesus loved them. Tama ba? Tama ba? Pero paano nakikilala mga Christian ngayon? Hiwalay ng hiwalay, mga churches, hati-hati, basta ayoko nang makausap yung mga pastor na yan, mga hypocrite yan, kakakapal ang mukha nila, ako na lang mag-worship kay Lord. Napansin niyo ba yan? Pare-parehong may hawak ng Bible yan, away ng away. Magkakasama na ba? Nagsisiraan. Uy, alam mo ba si pastor? Grabe. Ang hilig. Hilig saan? Ano? Yung mga chismoso, no ha? Ano saan? Sa puto. Minsan, kung ano-ano nang sinasabi. Pero sa totoo lang, minsan, ang saya-saya nating makinig sa chismis. Hindi tayo loving as Jesus loved us. Pero sabi ng Bible, gusto niyo malaman ng Christian, hindi sa dami ng doktrinang alam. Kaya minsan naglalalaban dahil sa doktrina, hindi tama yan, sabi sa Bible. At nasusulat din. Ngunit sasabi ko siya, ikaw rin nasusulat. Pareho na silang nag-aaway. Ngayon, hiwalay na. And they condemn each other na makasalanan. Masama kayo, hipokrito kayo. Sasagot yung isa, ikaw din, hipokrito ka. Maghihiwalay na. And they claim to be Christians. Ang sabi ng Lord, hindi yun ang batayan, hindi sa dami ng alam. Sabi niya, by this all men will know that you are my disciples. Bakit daw? Because you love one another. Nagkakaintindihan tayo. Hello? Huwag niyo sabihin, hindi naman siya kapatid eh. Di nagko-condemn ka na. Kung talagang kay Lord ka, dapat mamahalin mo yun. Bakit? Paano ba tayo minahal ni Jesus? Pakinggan niyo paano. For one will hardly die for a righteous man. Mahirap mamatay para sa isang matuwid na tao. Though perhaps for the good man, yes, someone would dare even to die. Good, mabait siya, pwede kang mamatay pa sa kanya. Mayroon somebody would die for him. But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Napansin niyo ba yan? Namatay si Jesus. Alam niyo ba ibig sabihin ng sinners? Ito, for while we were enemies, we were reconciled to God. When the Lord tells us to love others as He loved us, alam niyo, tingin niya sa atin before? We were His enemies before Jesus Christ died for our sins. Kaaway ka ng Diyos. Na-imagine niyo ba kung ano ibig sabihin ng kaaway ng Diyos? Kaya niyang gawin ang kahit anumang bagay and nobody can stop Him. And yet, He died for you. He died for us. Alam sabi ni Jesus, sabi niya sa mga alagad niya, I can even call more than 12 legions of angels to destroy these people, but I will not. Sa totoo lang, pag sabi mong legion sa Romans, mga 6,000 soldiers, more than 12 legions. Ibig sabihin, mahigit pa sa 12, doon na sa minimum. 12 times, times 6,000. Bilangin nyo nga, ilan yun? Ang dami! Ang dami!
Napansin niyo dami? Hindi ko nga makompute eh. Diba? Ang dami. Pero anong punto ng Diyos? Pwede kong gawin yon, pero hindi ko gagawin. I came to save you. I came to die for you. My enemies, whom I love. Naintindihan niyo? Kaya ang Christian, dyan dapat kilala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Christian ka, di ba? Then let us love one another. So what does it mean? Now, tingnan niyo po ang when we say love radically, means we are to love differently from this world. Itong mundo na to, ibang-ibang magmahal. They will love you because they can get something from you. It must be fundamental to our practice as Christians. And must come from the very root, who is God Himself. Nagkakaintindihan tayo. Kaya, ngayon, ito po. Kasabi ni Jesus, ulitin ko hindi nyo kayang magmahal. Hindi ko kayang magmahal. Ayon sa standard ng Diyos. Bakit? Kasi para magawa mo to, sabi ng Bible, ikaw muna, sabi, tingnan nyo, let us love one another, for love is, saan galing? Sa Diyos. And everyone who loves is born of God and knows God. Alam mo na totoong Christian ka kasi yung Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayanang magmahal. Hanggat hindi mo yan nararanasan, hindi mo yan maipapasa sa iba. Ulitin ko lahat tayo makasarili. Papansinin lang natin yung gusto nating pansinin. Pero yung mga taong hindi ka dapat. Hindi ko yan papansinin, ang kapal nila. Kaya nga mapapansin niya, pag nandito kayo, papasok pa lang kayo sa traffic pa lang, pagpasok pa lang sa parking. Papark ka na, biglang may mauuna sa'yo. At sasabi, I love you, brother. Iba na yan. Nakaya niya? Doon malalaman mong Christian ka na. Iniisip mo, sama pa, hindi pa sumunod doon sa pinaka-araw na one way. Sumalubong, saka nag-park. At ang sabi pa, hallelujah! Nakapark ako at naunahan ko siya. Nakakatuwa ang Christian, mapagpuri sa Diyos. Kahit malamangan ng kapwa. Nakuha niyo? Hello, listen carefully. Kaya sabi ng Bible, kung alagang anak ka ng Diyos, napanganak ka sa pamilya ng Diyos, you will love. And sabi niya, the one who does not love, listen, does not know God. For God is love. And let's continue. Like this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world, so that we might live through Him. Now, alam niyo po, meron pong isang disciple. Sinulatan niya po yung quote-unquote tutor ni Marcus Aurelius. Hindi natin sigurado, ayon lang sa sabi-sabi ng kasaysayan, na he wrote this, yung sabi ng disciple, at generic one, sinulatan niya si Diocletus. At yung sabi niya, Diognetus, sabi niya, Christians are indistinguishable. Kakaibang Christian. Sa lahat ng tao, kahit sa nationality nila, language, custom, iba sila. Kahit saan ka pumuntang bansa, kahit anong lengguwahe nila, iba sila. Paano nangyari yun? They do not inhabit separate cities of their own. Hindi sila naghumihiwalay. O tayo lahat Christian tayo. Hindi. Kahit makatira sila sa iba-ibang bansa, ma-redistinguish mong Christian sila. Sabing ganoon. And tingnan nyo, bakit? Their teachings is not based upon reveries inspired by the curiosity of men. Unlike some other people, they champion no purely human doctrines. With regard to dress, food, and manner of life in general, they follow the customs of whatever city they happen to live in. Ibig sabihin, hindi ito mga weird na tao. Kung ano, normal sila. They live with people. Kung ano yung uso, sinusuot din nila. Nakuha ninyo? Hindi ito mga may tama na tao na para bagang iba sila, yung habang lahat ay nagsiswimming, naka-bathing suit sila, nakasaya. Hindi sila ganun ka-weird. Okay? Now, pero bakit sila distinguishable? Tingnan nyo And yet there is something extraordinary about their lives. Kakaiba yung buhay nila. They live in their own countries as though they were only passing through. Isa sa pananaw nila, hindi na nakikita ang sarili lang doon ang tirahan nila. Alam nilang hindi sila taga roon, sabi niya. They play their full role as citizens. Siyempre, masipag sila bilang mga mamamayan. Pero, sabi ganoon, iniisip nila, dayuhan lang tayo dito. Kayo po ba, pag dayuhan kayo sa isang lugar, anong attitude ninyo? Di ba masanurin sa batas? Tama ba? Napansin niyo ba, nagtataka sila, bakit yung mga Pilipino pag nasa ibang bansa, mababait? Sumusunod sa batas. Kasi hindi sila siga doon, alam nila hindi sila taga roon. Tama?
And sabi niya, ganun-ganun sila. And sabi niya, hindi lang yon, like others, they marry and have children, but they do not expose them. Hindi sila kapareho ng mundo na kailangan pang ipakpalandakan, o itong anak ko, pwede na ikasal. Napansin niyo ba kaya yung mga word na dibu? Hindi ko sinasabing masama yun, ha. Ang sinasabi ko lang, kung alam nyo lang sana ibig sabihin ng dibu na yon, parang sinasabi sa mundo, oh, ito anak ko, pwede na itong pakasalan. Ready na to, for sale. Hindi ko sinasabing gano'n, ha. Yung iba hindi lang naintindihan kasi. Pero sa atin, yung mga hindi nakakaintindi, birthday party. Pero sa mundo, na naintindihan nila dati yon, gano'n ang kanilang ginagawa. Nakuha ninyo? Kaya mga anak ko, walang nagdibu sa kanila eh. Kasi hindi ko nakikita ibenta. Si Lord may ari dyan. Okay? Now, siyempre, ulitin ko ha, hindi nating kultura kasi kaya hindi natin naintindihan. Let's continue. But, they share their meals. Alam niyo ba mga pag-ano noon, they share their wives too. But ang Christians, hindi. Now, they live in the flesh, but they are not governed by the desires of the flesh. Yes, nasa laman sila, pero hindi na pinagbibigyan yung gusto ng laman nila. Christians love all men, but all men persecute them. Grabe, no? They condemn them because they are not understood. They are put to death but raised to life again. You know what makes Christian different? They live in poverty but enrich many. Hirap sila, nagtatrabaho sila. Napapayaman nila ibang tao. Hindi ang kanilang sarili. Hindi sila nagte-take advantage para sa ibang tao. Hindi nila ginagamit ang tao para sa kanilang sariling kapakanan. Nakuha ninyo? Ang sabing ganoon, but possess an abundance of everything. Bakit? God owns them. And here is the point. A blessing is their answer to abuse, deference, their response to insult. For the good they do, they receive the punishment of malefactors. But even then, they rejoice as though receiving the gift of life. Grabe, no? Kakaibang Kristiyan, no? Pag inupakan ka kaya, ano kaya gagawin mo? Sabi nga nila, pag binigyan ka ng, sinampal ka sa kanan, yung iba ang sagot, bigyan mo ng kaliwa. Andiyan pa kayo? Hindi ganyan ang Christian. Binibigay ang kaliwang pisngi. Now, let's continue. Lagpasan natin ito. Kaya sabi ng Bible, why does God want us to love? Because, sabi ng Bible, may the Lord cause you to increase and abound in love for one another, for all people, just as we also do for you. Bakit? So that He may establish your hearts without blame in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Now listen, sino sa inyo excited na sa pagdating ni Jesus? Wow, praise God! So how do you prepare? Sabi ng Lord, you want to know how to prepare? Love. Abound in love. Bakit abound in love? Kasi, isipin mo, nanakawan mo ba yung kapitbahay mo kung mahal mo yon? Tama ba? Lolokohin mo ba asawa mo kung mahal mo? Hello? Pag-isipan niyo mabuti. Dadayain mo ba ibang tao kung mahal mo ang kapwa mo? Sabi mo sa katabi mo, sandal ka na lang dito. Dahil love kita. Bago ka matulog ng kung saan-saan ang posisyon mo, eto na ang balikat ko. At yung iba, mas malala magmahal. Sasabayan pa kita. joke lang. Gising lang kayo, ha? Napansin ko, tinutulugan niyo ako. Kala ko mahal niyo ako. Hindi, di bale. Alam ko namang mahal niyo, kaya lang hindi niyo na kaya eh. Sige, tulog na kayo. So, dahil mahal ko kayo, tulog kayo ha? Tuloy na tayo. So, there are two basic principles. As we study Jonah, magsisimula tayong series sa Jonah, no? So, Jonah ngayon, chapter 1. Next week, chapter 2, then 3, and 4. Dito po sa chapter 1, there are two major principles. Obviously, when we love, we're not talking about loving the material things of this world. When we talk about love, we're talking about loving people. Tama? Pero may dalawang basic principles na wag din yung kakalimutan. Remember these two words. Madali lang, two words. Ano yan? Initiative, indefatigable. Okay? Ayoko nga sana yung salitang yan kasi hindi ko ma-pronounce maayos. Pero, sabi, ang lalim naman, huwag kayong magalala. Pag sinabi mong na word na fatigue, pagod. Kaya pag sinabi mo indefatigable, hindi napapagod. Tama? Hindi nagsasawa. Hindi nag-give up. He does not give up easily. Kaya pag sinabi mong initiative, we're talking about God-initiated love. This is not our love. Kasi yung love natin, selfish. Hindi tayo marunong magmahal. It must come from God. Ulitin ko you cannot love. But unless God is in us. Naintindihan natin?
Kung yung ang Christian na nakakalimutan pa kung kailangan niya pa remind ang sarili niya every now and then that he needs to love by God's grace. Nakakalinlan tayo. Now, hindi rin napapagod because God is eternal. And this love comes from God. Obviously, hindi ito napapagod. Kung tayo lang, ganito sasabihin natin, nandito na ang pasensya ko sa'yo, abot na ng lieg. Yung iba naman, lagpas na. Yung iba naman, nasisabi, tama na, sobra na. Tama? Yan ang tao. Ang tao. Kaya huwag niyo kakalimutan ng sing-sing. Sing-sing. Ito ang pag-ibig ng Diyos. No beginning, no end. Kaya sa kasal, pinapaalala ito. This is not about your love for your wife. This is not about the love of your wife to you. Hindi. This is God's love. No beginning, no end. Kasi tayo may hangganan ng pag-ibig. Hindi ko na kaya. Upakan ko na talaga to. Yun tayo. Tama? Pero ang Diyos, siya magdudugtong. Alam ko yan kasi dumabot na sa akin yan. Naalala ko yung asawa ko nung bago kami kasal. Nako, selos ng selos. Hindi niya man siya masisi. Hindi. Mawalang galang. Nothing to do with my looks. It's about my busyness. Sobrang busy. Wala akong time sa kanya. I have all the time for other people but not for her. Kaya naggagalit na. Selos ang selos. Alam, naggalit ako. Tandaan niyo, pastor na ako, Christian pa ako. Anong ginawa ko? Nagko-quiet time ako, ha? Serious, binato ko ng Bible. Akala nyo, mabait akong tao? Hindi, awa lang ng Diyos. Nung ginawa ko, syempre hindi ko pinatamaan. Matagal na to, ha? Baka akala nyo kahapon lang, ha? Matagal na. Bago pa lang nun, mga unang taon namin. Binato ko. Hindi ko pinatamaan. Kasi, tatalo pa rin sa puso, Sabay labas. Panginoon, di ko na to kaya. Palitan nyo na to. Parang, kunin nyo na, parang ganyan Baguhin nyo siya. Ano sagot ng Lord? Sa inis ko, sinapak ko yung pader. Pero may bumubulong, wag. Pero tinuloy ko pa rin. Pak! Hindi yung pader, kamay. Pumasok ka. Tuturo sa Bible school, nakabalot yan, sa kahihiyan. Alam nyo po, nung sakit na sakit ako, hinihimas ko yan. Umiiyak ako sa Diyos. Alam mo, bigla ako naalala yung pagkabilog ng singsing. Sabi niya, Lord, wala na. Yung ganang ko, tapos na. Tulungan mo ako. Duktungan mo ng walang hanggang yung pagmamahal. Dahil pagod na ako Iyak ako ng iyak, sakit Tsaka masama yung ginawa ko sa Diyos, sa asawa ko, dahil yung ginagawa ko na rin sa Diyos. Sabi ng Diyos, mahalin mo tama ba? Kaya iyak ako ng iyak, naawa ang Diyos, tinugtungan niya. Alam mo, plano ko, ayoko na siyang tabihan. Ano sabi ng Diyos? Tulog ka na sa loob. Galit po ako Bakit? Hindi muna pagmamahal yan. Pagmamahal ko na. Pumasok ka. Opo. Plano ko, humiga sa paanan. Sabi ng Lord, tabihan mo. No, galit ako Ulitin ko, hindi mo pagmamahal ko. Opo, tabi ako, tumagalikod ako. Sabi niya, sabi mo, I love you. Galit ako! Hindi mo pagmamahal yan, pagmamahal ko. Opo, I love you. Nakaganyan siya. Akala mo tulog. Hindi, ready rin. Mga babae, akala mo tulog yan, nag-ready yan, ha? Sabi niya, biglang pagsabi ko, I love you. Biglang sabi, sorry. I'm not perfect. Alam mo, di nagkasundo. Sa madaling salita, hindi mo to kaya. Nakakaintindihan? Kung wala yung Diyos. Kaya ulitin ko, it is God's initiative. It is God's indefatigable love. Now, tingnan natin. Let's go. Ano ba tong Jonah? Si Jonah po ay totoong tao. Naintindihan niyo, Hindi ito parang invento lang. Iba sa inyo, pag naisip niyo, Jonah, kalokohan yan, hindi totoo yan. Kinain ng isda, kalokohan yan, tapos hindi namatay, kalokohan yan. Yun ang gandang alala ng tao. Tama ba? Nalala niyo yung isang teacher, nagtuturo sa estudyante, batang-bata yung mga estudyante. Sabi gano'n, Ma'am, I read about Jonah. Like our Sunday school teacher taught us. Sabi ng teacher sa eskwela, don't believe that. Ang sama ng salita, pero hindi ko nasasabihin, masama yan, di totoo yan, kalokohan yan. Sabi ng teacher, sabi niya, Ma'am, basta, paano ka makakapaniwala yung whale, ang liit ng lalamunan, hindi kayang ilunukin ng tao. Sabi ni, nung bata, di bali, pag namatay ako, pagpunta ko sa langit, tatanungin ko si Jonah. Paano ko wala si Jonah sa langit? Kayo na magtanong. Nakuha ninyo. Kaya, minsan ang daming mga biruan na ganyan, pero ito lang.
Totoo siyang tao. In fact, sa 2 Kings, binanggit siya. Tingnan nyo. According to the word of the Lord, the God of Israel, which He spoke through His servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was at Gath-Hefer. In-identify he is the son of Amittai who was of Gath-Hefer. Ibig sabihin, ito yung tinitirahan niya. Jonah, ibig sabihin, dove. Amittai means my true one. Kaya ito si Gath-Hefer is a town in Lower Galilee. Yan ang lugar. Kasi Jonah was a real person. And Jesus even talked about him. Tinang sabi niya, but he answered and said to him, an evil and adulterous generation craves for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet. Even Jesus believed the existence of Jonah. Jesus believed that Jonah is real. Nagkakaintindihan tayo. Hindi ang katang-isip. Pero sabi na, imposible naman kakainin ka ng isda. Alam nyo, hindi naman yun ang emphasis ng Jonah. Pansinin niyo yung Jonah, surprisingly. Sa lahat ng minor prophets, na ibig sabihin ng minor prophets, yung maikling prophecy lang ang tinusulat. Si Jonah lang ang patungkol sa kanya, hindi patungkol sa kanyang message. Napansin niyo ba yun? Sino nakabasa dito ng Jonah? Yung hindi nagtaas. Ano binasa niyo? Jonah's brothers? Ganyan. Hindi. Okay lang. Anintindihan ko. Pero I'm trying to tell you this. If you are really serious about God's Word, study it. Learn from it. Kasi may dahilan ng Diyos ba't niya sinulat yan. Okay pa? Now, itong si Jonah, ito po sinulat tungkol sa kanya. Sa lahat ng minor prophets, isa lang ang tungkol kay Jonah. Bakit? Gusto niya ipakita paano magmahal ng totoo. Okay, tingnan niyo po Ito lang chapter 1. Now, lalagpasan ko lang ito sandali para maintindihan nyo. Kasi baka hindi kayo maniwala, imposible na mayroong mga yung isda, kaya. Alam nyo kung talaga mag-aaral kayo, it's really possible. But I know that God has so many ways of doing it. Yung iba hindi sinasabi whale. Hindi, pwede namang hindi whale Sample lang. Ito, tingnan nyo to. Ito, whale shark. Butanding sa atin. Ang laki-laki niyan. Sabi niya, hindi naman kumakain ng tao yan. Malay mo, nagkamali. Humihikab lang. Pumasok yung tao. Hindi ko alam. Posible. Nakuha niyo ibig sabihin, pwedeng mga inutusan siya ng Diyos at magagawa natin. No, ito naman isang klase nito, tinatawag ng blue whale. Ang laki-laki, tingnan nyo. Kaya, ito lang elepante. Kaya lunukin, pati elepante. Now, nakuha ninyo? Ito, tingnan nyo, para maintindihan nyo, itong sperm whale na ito. Sobrang laki. So, God can use this kind of creature. Tama? No, wala namang pwedeng mag-question dyan. So, it's possible. But even if it's not possible in the human mind, there is nothing impossible to God. Nagkakaintindihan tayo. So let's now try to study this. Now, tingnan nyo Una, let's word initiative. Look at the words. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Now, listen to this. Sino nagutos? Si God. Inuutusan niya si Jonah. Bakit? Para bigyan ng babala. Sino? Ang mga tao sa Nineveh. Ang Nineveh, ang pronunciation niyan. Tagalog ko lang, Nineveh. Okay? Nineveh sa Ingles. Itong Nineveh, ito ang capital city ng Assyria. Nagkakaintindihan tayo. Noong mga panahon na yan, ang Assyria, napakawalang yan na bayan. Yan ang mga umalipusta, maging sa mga tulad nila, Jehoshaphat, kung naalala ninyo. Umalipusta kala Hezekiah. Ito yung group, not Jehoshaphat, si Hezekiah. Ito yung, sinabi niya, nagpapaniwala kayo kay Hezekiah na yan, kaya namin kayong lusunin at sirain. At tingnan nyo ang salita. Yung wickedness, ibig sabihin, ito, pag sinabi mong wickedness has come upon God, ito na yung sukdulan. Kapag yung pagsisinungaling, mapapatawad ko ngayon yan. Pero yung sukdulan na ng kasamaan ninyo, ibig sabihin, you're doing beyond what human beings can imagine. The kind of evil that you are doing in your life. Ano sabi ng Diyos? Ganong kasama yung mga taong ito? Tapos babalaan mo? Kung kayo utusan yan, isipin mo, if you are a dove, God is using you. Anong gagawin mo? Kung yan ay wicked, kaya akong balatan ng buhay niyan. Tama ba ako? Kaya akong luray-lurayin yan. Panginoon Diyos. Pero sabi ng Diyos, punta ka. Mas my dove, as my prophet, go to Nineveh and warn them. What God is telling us this. I don't care what kind of people they are to you. I even know that they're wicked. Minsan akala natin, papadalan tayo ng Diyos doon sa mababait Sino dito nakaranas na magbigay ng mga tracts, gospel tracts?
Di ba, minsan nagbibigay tayo, hindi natin mukha, mabait to. Ito ba? Pag yung mga talagang mukhang sangin, parang galit sa mundo. Hindi mo mabigyan eh. Hindi siya mahal ni God. Iiwas na lang eh. Sa totoo lang, iiwas na lang. Minsan sa mga classmates natin, yung mga pinaka-bully, yung mga loko-loko, share nyo ba ng gospel? Loko-loko yan eh. Bahala ka. Diba? Namimili rin tayo kahit naman dito eh. Pagpunta nga ng D-group eh, pupunta pa ng D-group, titignan yung mga mukha ng tao. Mababait sila. Sali tayo. Yung iba na naman, iba sila. Mga socialite. Ayoko dyan. Di ba? Englishan sila na Englishan. Kung mo ba nag-i-English, masamang tao? Hindi ah. Mas masama tayo na hindi nag-i-English. Racist tayo eh. Nakuha ninyo? Kaya ito nga, minsan, parang sinatansya na natin, eto, sinabi na ng Lord, yung wickedness nila, dumating na sa akin, and yet God is telling them, warn them. Tell them about their need to change. Now, listen to this. Pag sinabi mong love, hindi ibig sabihin yan tolerating what is evil. Kaya nga sabi ng Lord, balaan mo sila. Minsan kasi gano'n ang tao eh. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako ginaganito? Bakit hindi mo tinatanggap ang kasamaan ko? Dapat mahalin mo ako kung sino ako. Man, kung talagang mahal kita, hindi ko hayaan ang kasamaan mo. Yun ang sinasabi ng Diyos. Nagkakandilan tayo. Kasi yan ang excuse na marami, di ba? God is love. Kaya, pwede to. Kahit may asawa ka na. Pwede to. Hindi. Sabi ng Lord, balaan mo. Kung talagang mahal mo, balaan mo. Dahil hindi matama yung ginagawa niya. Nakuha natin. Kaya ito sinasabi ng Diyos. Kaya, go. Anong ibig sabihin ng Diyos? Tingnan niya. And this is love. Kaya God initiated. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Ano sinasabi ng Diyos? Itong pag-ibig na ito, hindi nyo ito maintindihan. Ito ang totoong pag-ibig. Hindi tayo mahal natin ng Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Nakakaintindihan? Kaya hindi mo kayang mahalin, lagi kang mamimili ng tao kung hindi mo alam ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ulitin ko ha. Kaya ang tao pinipili lang nila kung sino gusto lang kasasamahan kasi hindi nila naintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Kasi kung naintindihan mo yan, ang Diyos, for God so loved the world. Lahat. Nakakaintindihan? Walang tinatangi. Mayaman o mahirap. Maganda o hindi masyadong maganda. Sa mata natin. Pero maganda sa iba. Kasi iba-iba ang ganda eh. Yung iba abstract ang ganda. Iba real. Tulad ko, abstract. Diba? Sa totoo lang, pare-pareho na maganda yan. Pero sa Diyos, ang importante, wala siyang tinatangi. Bata o matanda. Minsan tayo, may pili tayo. Magandang ingay matatanda. May mga bata, may ingay. Ano ba kayo? Ang ingay ninyo? Nagsiservice ah! Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal na mukhang bata ito. Okay, tama naman yung sinasabi mo, pero mali yung pagsasabi mo dahil walang pagmamahal. Pwede mo sabihin, mga iho, iha, huwag kayo masyadong maingay, natutulog ang katabi ko. Yung ganun ba? Nagmamalasakit, di ba? Hindi yung minumura mo, sinisigawan mo, nililit. Hindi ganun. Merong pagmamahal. Now, listen to this. Kaya, ito, maaring sabihin nyo, hindi na ako mahal ni God, so dolan na ako ng sama. Never. Hindi na ako tatanggapin ni God. Let me tell you this. Si Lord, sabi niya, as I live, declares the Lord God, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways. Why then you will die of a house of Israel? Huwag niyong kakalimutan to. God showed His love for this wicked Nineveh. Pero anong sabi ng bakit? Just to tell you, friends, this is God's love. Kahit ano pang isip niyong sama ninyo, mahal ka ni God. He wants to warn you. He wants to tell you this. Hindi ako natutuwa sa kamatayan at kaparusahan ninyo. Ang gusto ko, mailigtas ko pa rin kayo. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Kaya ano siya sabi sa atin? Ganun ka din, huwag kang tatangi ng tao. Kahit sino pa yan. Kahit na sinaktan ka niyan, huwag mo itatangi, bakit ka mo? Kasi sabi ng Lord, mahal ko yan. Kaya nga, hindi mo kaya ito, kaya nga bunga ito ng Espiritu Santo. Bunga na kaya love, hindi kasi love lang, love na may saya, love na may kapayapaan, love na may pasensya, may kabutihan, di ba? Nakuha ninyo?
Kaya hindi ito natin kaya. Now listen, kaya sabi ng Bible, everyone who hates his brother is a murderer. Naintindihan ninyo? Anong tawag sa hindi nagmamahal? Murderer. Pakisabi mo sa katabi mo, ang hindi nagmamahal, murderer. Sabi mo sa katabi mo, kahit tulog siya, murderer, ang hindi nagmamahal. Ganyan. Bakit? Sabi niya, and murderer has no eternal life abiding in him. Walang kaligtasan yan. Sabi niya, walang kaligtasan ng mamamatay tao. Pero ang mamamatay pa tao, ay pumatay sa kapwa? Hindi. Ito sabi ng Lord, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Paano magmahal? Na hindi ka murderer? You must be willing to die. Tingnan mo yung katabi mo. Are you willing to die for that person? Mukhang patay na, pastor. No. Tulog lang yan. Pero, ang tanong ko, are you willing to die for that person? Bakit ka? Simple lang. Simple lang ha. Huwag na tayong lumayo. Huwag kayong magagalit. Pag sinabi, gisingin mo yung katabi mo. Tutulog. Baka magalit sa akin yan. Hindi, kung mahal mo yan, gisingin mo eh. Sa palagay niyo, bakit ko kayo ginigising? Dahil mahal ko kayo. Sa totoo lang, mas madali mag-preach sa babasahin ko na lang yung preach ko. Mas madali yun, babasahin ko na, matatapos ko oras. Pero para punain ko pa yung natutulog sa taas, ikaw malaglag yan. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? But it is a disadvantage on my part. Bakit ka mo? Ano sasabihin ng mga ibang tao sa akin? Yan naman, payaso naman yan eh. Nagpapatawa lang yan, walang katotohanan na pinagsasabi niyan. It is on my disadvantage. Naintindihan natin? But because you love, I don't care what will they say. Ang importante, my heart is clear that this is what I want to do with God's people. This is the message that I want to tell them. Get serious with God. God loves you. Regardless of who you are, regardless of how you feel yourself to be, regardless even if you think that you're wicked in the eyes of God, God is telling you now, I love you. And in order for that love to be experienced and to be known, gagamitin ka ni God, ikaw. The likes of Jonah, nakapareho natin. God is telling us, go and do this. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya tingnan niyo sabi ng Lord, but whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart, parang sasabi niya, yung wala akong pakialam, yung nagpapakita ng walang pakialam, walang pagmamahal yun. Kahit sabi pa natin, brother, I love you, I will pray for you. Kaya mo nang tumulong, hindi ka pa tumutulong? Ano ka ba? Wala ka lang pakialam talaga. Nakuha ninyo? Yung pang nakita mo na yung problema, hindi ka nakikialam, alam mong mayroong kang bahagi, hatred yun. Yun ang sinasabi ng Diyos. How does the love of God abide in Him? Kaya listen to this. Unless God is real to you and to me, we can never love radically. Because the very root of this love is God Himself. If God is not in you, you can never love. Nagkakaintindihan yan. Number 2, indefatigable. Hindi ka pa mapapagod. Kasi hindi mo naman ito pagmamahal eh. Pagmamahal to ng Diyos. Hindi yung, suko na ako. Hindi, walang ganun. Lord, if I perish, I perish. Yun ang idea. Basahin natin. Tingnan nyo, ginawa. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Ano? Sabi ng Lord, punta ka sa Nineveh. Sabi niya, but he flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship which was going to Tarshish, paid the fare, and went down to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Can you imagine, nasa Galilee siya, parang dito siya sa Israel, sa Galilee, pumunta dito, para sumakay. Dito siya pupunta pupunta sa Nineveh. Nakikita ba ninyo? Papunta rito. Ang ginawa niya, pupunta rito, sa Tarshish, dyan siya pupunta. Ito yung dagat na dadaanan niya. Willing siya to take the risk of traveling this far. Why? Para ano? To flee from God. Friends, ano ibig sabihin ng fleeing from God? You are disobeying God. In other words, it's a sin. Tama ba? Kasalanan ng lumayo at sumuway sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, all of us sheep have gone astray. Each of us turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Ang sasabi ng Lord, yung pumunta ka on your own preference, not really seeking God's will, kasalanan yun. Now, simple na natin. Ano ba mga common na kasalanan ginagawa natin? Mga anak. The Lord tells you, honor your parents. Hindi sila honorable eh.
Sinabi ba ng Lord yun? Ang sabi niya, honor your parents. You don't honor, you are running away from God. Tama ba? Husbands, love your wives. Hindi siya submissive eh. Ano sabi ng Lord? Ang sabi ko, love your wife. Hindi naman sabi submissive wife eh. Tama ba? Ang sabi ng Lord, minamahal mo ba? Hindi. Oh, how about the wives? Submit to your husband. Hindi siya loving. Napakasama niya, Lord. Kung alam mo lang. Hindi ko kaya. Ano sabi ng Diyos? Submit. And most of us, ganoon, we are running away. When the Lord tells us, make disciple. Anong ginawa natin? We kept ourselves busy with work and not trusting God's provision for our lives. Pag-isipan niyo mabuti, we are like Jonah, always trying to run away from what God wants you to do. We keep on doing our own thing. We do not even care to know what God wants us to accomplish in our life. Bakit? Kasi wala tayong pakialam. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya ganun tayo pareho ni Jonah. But you know what? I have a good news for you. God is still willing to make use of you and me. Tayo mga matitigas ang ulo, doing our own thing, sabi ng Lord, gusto ko pa rin kayo gamitin. Kaya sino kanino inutos? Go and make disciples of all nations. Kanino ginamit? Sa atin. Tama ba? Mga disciples si Jesus. Ngayon, tingnan nyo ha. Ang prayer. Alam nyo bakit ayaw ni Jonah? Una, bakit pa ayaw ni Jonah pumunta ron? Hindi naman willing kang gumastos, willing kang tumakbo. Bakit ganon? Kasi ang isip niya, Lord, mabait ka eh. Tingnan nyo. He prayed to the Lord and said, please Lord, was not this what I said while I was still in my own country? Naalala nyo? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish, for I knew that you are gracious, compassionate God, slow to anger and abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity. Lord, ayoko nga pumunta ron. Ang gusto ko sa love, ma-judge sila. Kayo na rin nagsabi, napakasasama nilang tao. Di ba dapat silang mapatay na? Dapat silang ma-death penalty? Tapos ito, sasabihin sa kanya, magsisi sila para magbagong buhay. No way. Mabait ka, God. Pag humingi ng tawad yan, patatawarin mo. Hindi pwede yan. Halimbawa, mga inapi ka ng kamag-anak mo, kinuha yung mga ari-arian ninyo dahil namatay ang tatay mo. Sasabi ng Lord, sharean mo siya ng gospel. Mapunta na lang siya sa impyerno. Lord, please. Hello. Nasusundan ninyo? Yung boss ninyo, tinanggal ka. Hanggang sa nagkanda-kahig-kahig ka na lang, isang kahig, santuka ka na lang. Dahil tinanggal ka ng boss mo dahil sip-sip siya sa boss niya. Pero wala kang kasalanan. Para ikaw na lang yung collateral damage. Anong gagawin mo? Tapos sabi ng Lord, share ng gospel. No way. Mapunta siya sa impyerno. Dito na lang ako makikinabang eh. Dito na ako babawi, Lord, please. Di ba? Kaya nga hindi ako na sumamalob sa kanya nung una. Kasi alam ko, punta siya sa impyerno. Tapos gusto mo, iligtas siya. No, please. Hello? Naintindihan ninyo? Yan ang nangyayari dito. Ang isip ni Jonah, wala silang karapatan sa awa mo. Ako lang ang meron. Kaya hindi natin mararanasan ang pag-ibig na ito hanggat isip natin, sobrang bait natin, kaya tayo nililigtas ng Diyos. Hello? Hanggat ang isip natin, kaya tayo binebless ng Diyos kasi mabait tayo, then nagkakamali ka. Now, ito tatandaan ninyo ha. Sabi niya, he went to Tarshish. May boat, tama? Ito isang nakakatakot. Pag gusto mong tumakbong palayo sa Diyos, lagi kang may masasakyan palayo sa Diyos. Huwag mong isipin na, Lord, kung talagang hindi siya ang will mo sa akin, hindi na kami magkikita. Lord, pwede ba? Doon sa appointment namin, hindi siya dumating. Ano ka ba? Nag-appointment ka na eh. Tapos sasabihin mo, huwag siya dumating. Lord, dumating, will mo. Di ba minsan ganun tayo? Nagkakaintindihan tayo. Alam mo na, sinabihan ka ng magulang mo, anak, lumayo ka sa lalaking yan. Yan lalaking yan, walang nalalamang kabutihan yan. Puro kabalastugan ang alam yan. Anak, pwede ba? Lumayo ka dyan. Sabi, Lord, okay, kung talagang ikaw itong nangungusap sa akin. Sinabi na ng magulang, huwag mo siyang padatingin. Magkasakit siya. Dumating, pero may sakit. Ano gagawin mo? Tutuloy ka pa rin. Kaya huwag niyong isipin na kapag lumalayo ka sa Diyos, hindi ka pipigal. Minsan nga parang wala nangyayaring problema eh. Bimo, nagkapera pa siya. Propeta siya ng Diyos. Tandaan niyo yung propeta, hindi ito ordinaryong, kumbaga sa atin, hindi ordinaryong Christian to. Parang pastor na ito, Kaya tatandaan niyo, pareho lang tayo.
Yung hindi ko marami alam sa Bible nagmamahal na automatically. Hindi po. Kaya nga inutos ang magmahal Kasi hindi to automatic sa atin. Pakisabi sa katabi mo, hindi automatic ha, kaya mag-ingat ka. Okay? Kaya huwag mo isipin, Christian na pangasawa ko pero hindi niya ako mahal. Kasi hindi man automatic anak ko, ba't ganito? Ang susumail pa rin. Hindi mo nang shoot. Hindi automatic. Nagkakanin yan. Hello? Tingnan mo yung katabi mo lang. Mahal si Lord, kaya nag-attend yan. Pero natulog, hindi automatic. Hindi automatic, kailangan mo sundin. Nagkakaintindihan tayo, nagkakaunuhan tayo ha. Maliwanag yan ha. Tuloy tayo. But I say to you, mahalin mo asaan ang mga kaaway mo. Di ba sabi ng Lord? Mahalin mo. Hindi maintindihan to do good to those who hate you. What? Do good to those who hate me? Kayo ba, gagawin niyo yun? Gumawa ng mabuti sa mga galit sa inyo? Bigyan mo ng lason. Di ba? Sa Pilipinas nga kaya ang tawag sa atin, pag binato ka ng tinapay ng bato, ano kasabihin natin? Batuhin mo ng tinapay. Pati pa rin doon, mali pa rin. Galit ka pa rin binato mo pa rin O ayaw yung tinapay. Di ba? Ang masama pa iba, nasa garapon pa. O ayaw tinapay. Binato mo pa rin. Ang sabi ng Lord ganito, pag binato ka ng bato, kuha kang tinapay, palamanan mo. Mag-prepare ka ng juice at pakainin mo pag nagugutom na siya. Nakuha natin. Hindi mo ibabato, hindi. O yan, kain ka. Galit ka sa akin, kapal mo, gutom ka ngayon. O yan! Makikita niya yan sa mga asawa pa lang. Si third, yung kape. Ano, kakapi-kapi ka ngayon, pagkataas mo ginagawa sa akin, kapal mo! Tapos kapag ginagawa pa ng kape, o yan, tanda, kape. Kung ano sinasabi natin? Ang sabi nun, i-pray mo nga Ano pag-pray mo? Tabaan siya ng kidlat? Hindi, i-bless siya ng Diyos. Tingnan nyo, whoever hits you on the cheek, offer him the other. Grabe. Whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him. Either, kinuha na nga yung balabal ko, pati ba naman t-shirt ko, ibigay pa? Ano sinasabi ng Diyos? Lagpasan mo yung ginagawa ng kaaway mo. Love your enemies, do good, lend, expecting nothing in return. Di ba, pag inutangan tayo, ano yung expect natin? Hoy, may interest Hindi, sabi niya, expecting nothing in return Kaya ako, hanggat maaari, ayoko na magpautang talaga. Pero minsan sasabihin ng Diyos, tulungan mo naman, Lord wala rin naman akong pera. Bibigyan kita. Tulungan mo. Pero pag nagpautang ka, isipin mo na to. Baka hindi na magbayad. Pag hindi nagbayad, ano sasabihin mo? Hindi na siya makakaulit. Hindi, sabi ng Lord, expecting nothing in return. Kaya maraming sumasama loob sa atin, nagpautang tayo, hindi tayo binabayaran, galit na galit tayo. Hindi na natin mamahal yung tao. Kaya tuloy, pagdating sa service, hindi na nag-aabot. Bakit? Pag nag-worship, nakita, ayun siya. Di ngayon, sisingilin mo. Siya naman, nakita ka, ayun siya. Takbo naman siya sa kabilang side. Biro mo, worship, nagtatakbuhan? Grabe. Mahirapan. Hanggat hindi mo to na-experience. Sabi niya, and your reward will be great. Ano ibig sabihin? Let God reward you instead. Hayaan mo na si God mag-reward sa iyo, and you will be sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and evil men. Ang sinasabi ng Diyos, hindi niya sinasabi magiging anak ka ng Diyos, no. Dahil anak ka ng Diyos, ito ang lalabas sa iyo. Okay po? And sabi niya, so that you may be sons of the Father. Inulit niya, tinan niya, kaya ko sinabi yun, tinan mo. Sabi niya dito, sorry, ito, therefore, you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect. Ibig sabihin, kung talaga anak ka ng Diyos, ito ipapakita mo. Tama ba? Tinan niya pinagagawa ng Diyos. If you love those who love you, what reward do you have? Do not even tax collectors and do the same? Totoo naman Kapag yung makasalanan, mamahalin din lang nila yung mga nagmamahal sa kanila. Tama ba? Di ba natin pinagkaiba? Ano pinagkaiba ng Christian? Nagmamahal sila sa mga hindi nagmamahal sa kanila. Kaya nga hindi ko maintindihan yung mga ibang anak, magre-rebelde dahil hindi daw sila mahal ang magulang niya. Hindi, kung kay Kristo ka, di bali na yun. Bali, alam mo si Lord ang nagmamahal sa iyo. Kaya mamahalin mo pa rin sila. Nakuha ninyo? Ang sabi niya, ayoko na sa'yo, galit ako sa'yo. Di bali, mahal pa rin kita. Nakakainis ka talaga. Kasi minsan kaya naman gusto natin magalit din siya para away na talaga. Hindi Sabi ng Lord, kahit ang gawin mo, mamahalin pa rin kita. Nagkakaintindihan? Tuloy tayo. Ang sabi niya, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Dito, sino binabati ninyo? Yung bumabati sa inyo, tama ba? Sige, subukan nyo ang batiin yung hindi bumabati sa inyo. Dahil malalaman nyo. Sino ang gumagawa ng hindi bumabati, tapos babatiin pa nila? Ushers. Diba? Good morning, sir. Tapos sabi nun,
Ushers lang gagawa nun, hindi. Christians ang gagawa nun. Whether you're ushers or not, gagawin mo yon. Tingnan mo na yung katabi mo. Kaninang pa katabi yan, hindi mo pinapansin. Dahil hindi mo siya kapatid. Mas malala, isa. Asawa niya, hindi niya pinapansin. Hindi ikaw. Iba na doon. Nagkakatid yan. So listen, kaya ito, para malalo nyo maintindihan to, pakinggan natin ang testimony ni Brother Tom. In 1992, my older brother, who was a civilian police agent, was brutally stabbed to death. He was involved and his team in busting a major crime syndicate operating here in Metro Manila, and he was attacked by several criminals involved in robbery, illegal gambling, and the like. He was only 38 years old and a father of 6 young children. Hearing eyewitnesses' account and looking at the pictures of him soaked in his own blood were very hard to bear. The pain was so overwhelming. In anger, I couldn't help but join my family's cry for revenge. Our efforts to get justice for his murder resulted to nothing, even if we had used all our top connections. But by divine providence, the main murderer of my brother was caught 4 months later for a crime totally unrelated to my brother's death. Christian brothers and sisters, especially from CCF, then meeting at Valle Verde, also from PCCC and IGSL, began praying for me that I would be able to meet this criminal and share God's love and forgiveness. But there were two forces in my heart that were waging war at each other. As a committed follower of Jesus Christ, I wanted to obey, but as a grieving brother, I wanted to kill him. Oh, how many times had I played in my mind that I was there in the crime scene to defend my brother, and like a hero in the movies, destroyed the enemies. Accompanied by a friend who was a Christian police officer, I went to Camp Kramis detention cell and met the criminal for the first time. My heart was literally pounding, and I felt like I was going to puke, but maintained my composure by God's grace. And without introducing ourselves, I began to share the gospel with him using the 4 spiritual laws. As we were about to pray the sinner's prayer, he asked me if he could confess his sins to me because he thought I looked like a priest. And I said, okay, not realizing how emotionally excruciating it would be as he gave account of how he murdered someone he did not know was my brother. And every blow of how he recounted the knives dug deep into my heart. And I could have easily become violent if I allowed anger to overtake me. But the voice of the Holy Spirit reminded me of Jesus' words, love your enemies. I died for him, and I love him as I love you. He prayed to receive Christ and trusted him as his Savior and Lord. And I gave him the assurance that all his sins have been forgiven and that he is now a child of God. And when we were about to leave him, he asked, by the way, brother, what is your name? And I choked up and could not speak. And the Christian police officer told him, he is Tom Rojas. He's the brother of the one you murdered a few months back. And as soon as he heard that, he stepped back
and he fell down sobbing on my knees, on my feet. And right there, I was looking at him, fell prostrate at my feet. And I thought to myself, I could give this guy a very powerful kick and he could be finished right then and there. But as I was thinking those evil thoughts, the Holy Spirit reminded me of what the Apostle Paul said in Ephesians 4:31 and 32, to get rid of all kinds of anger, bitterness, etc., and by forgiving one another, just as God in Christ Jesus forgave us. And so, as I followed the Holy Spirit, I lifted him up. I stooped down and lifted him up and told him, God has forgiven me. He has forgiven you too, and I have forgiven you. And as soon as he heard that, he immediately hugged me, and he was sobbing so loud. And what could I do? I hugged him back, and I was sobbing loud as well. And the macho Christian police officer who was with us embraced us both, and he was crying the loudest, and people outside were wondering what was happening inside that detention cell. Overwhelmed by the love of God, the three of us wept, rejoiced, and praised God. One of my students, when he heard the story, even said, I was humbled because getting even would be the natural response of someone whose heart is filled with anger. But love is the overflow of the heart that's filled with the Holy Spirit. After a week since he trusted Christ, my Christian police officer and I visited him, and we did our follow-up. And just to find out from him that he had already begun sharing his faith with fellow cellmates at Camp Crame. Isn't God amazing? That he transformed even a hardcore criminal. And I know that I could not have forgiven him on my own, let alone love him the way God does. Like the Apostle Paul in Galatians 2:20, I say, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. My name is Tom Rojas, an ordinary slave of the extraordinary Master, our radical God, our Lord Jesus Christ, and to Him I give all the praise and the glory. Thank you. Pansin nyo? Sabi niya, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko to kakayanin. Alam niyo, pinakikinggan ko, sabi ko, pakahirap nito, yung pumatay sa kapatid mo. Naku, nakintindihan natin? Yung nga sa atin, napakan lang tayo sa paa eh. Pag malambot, paa. Ganun kagad eh. Pumatay pa. Now, listen to this. Kaya ito ang hamon ng Diyos sa atin, to radically love. Hamong galing din sa Kanya para magmahal tayo. For us to know that we are really His children. Amen? Now, let's continue. Anong ginawa ni Jonah? Sabi, nung tumakbo siya away from God, he was sinning against God. Ito ang amazing. Seemingly, everything was smooth, but God, hindi Kanya tatantanan. Because He loved you, He loved Jonah so much, hinabol niya si Jonah. Paano? The Lord hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Ito isang bagay. Madalas, nagtataka tayo, bakit ang dami kong problema sa buhay? Kasi you live on your own. You lived away from the presence of God. At anong ginagawa natin? Lalo pa tayo iba sa atin nagagalit pa, Lord, ang labo mo. Bakit kung totoo kang Diyos, ba't ginagawa mo itong ganito? Bakit mo pinayagan itong mangyari sa buhay ko? Hindi. If you truly know that it was God trying to reach out to you, trying to tell you, you cannot be on your own because I want this storm, ginala ko to para maintindihan mo, you cannot live with your own strength. Itong buhay na to, hindi mo to kaya.
You need someone higher than you. Kaya para kang, yung baga kailangan kang dalhin ng Diyos through that wind. Siya maghahatid sa'yo sa dapat mong kalagyan. Kasi pag hindi ka nagtuloy doon sa dapat mong puntahan, sinisira mo yung sarili mo. Nagkakaintindihan? Itong problema ng tao, tingnan ninyo. Kaya sabi ng Lord, kung mahal kita, didisiplinahin kita. Kaya kung anak ka ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Yung iba nga, hindi pa nga anak. Pinapaalalahanan pa ng Diyos eh. Nagkakaintindihan? Pero ito po isang paalala ng Panginoon. Tingnan ninyo ha. Kung hindi ka anak ng Diyos at parang gawa ka ng kasama, wala nangyayari sa'yo, relax ka lang. There is a natural law that tells you, you will always reap what you have sown. Now, tuloy tayo. Then the sailors became afraid and everyone cried out to his God and they threw the cargo which was in the ship. Tingnan nyo, yung mga may-ari ng cargo, pinagtatapon. Alam nyo wala tayong pagmamahal? Tingnan nyo ha. Hindi natin naisip yung ating pagtakbo palayo sa Diyos, nakaka-apekto sa ibang tao. Tingnan niyo yung mga magulang, hindi inalagaan ng tama anak dahil sa makasarili ng paghahangad ng kanilang kalayaan. Anong nangyari sa anak? Sinira nila yung buhay ng anak. Tapos anong nangyari? Sinisiran ng buong kapamayanan. Lahat tayo, when we sin, we are affecting so many people. Nagkakaroon? When a pastor falls, ano nangyari? Ang daming mga kaluluwa na apektuhan. Yun ang di naintindihan ni Jonah. Kaya sabi niya, and they threw the cargo which was in the ship into the sea, lightened them. But Jonah had gone below in the hold of the ship, lain down and fallen sound asleep. Nako, parang kapareho natin. Tinutulugan lang. Bumabagyo na. Ano yung tinutulugan na to? Ang totoo niyan, ganun tayo. Pag meron alam natin hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, minsan tinutulugan na lang natin. We trying to brush it off. Parang kunyari, walang nangyayari, walang masama. We try to brush it off. Napansin niyo mag-asawa, pa nag-aaway, alam nila kung sino may kasalanan. Ano gagawin? Tutulugan na lang, hoping that things will change tomorrow. Naman, mawawala yan, hindi na i-resolve yan. Bakit? Kasi isip natin, wala na, okay na yan. Makakalimutan din agad yan. Tingnan niyo mga anak, pag sumusuway sa magulang, inaaway yung magulang, pagkatapos yan, magkukulong sa kwarto, magtutulog-tulugan na lang yun, trying to brush it off. Ganyan tayo. Ganyan na ganyan si Jonah. Hello? Di ba? Nagkasala tayo. Tapos, dinaya natin asawa natin, pagtulog natin, tinutulugan lang natin, parang walang nangyari. As if walang nangyayaring masama. Hindi nyo nakikita ang dami ng mga nangyayaring masama. Hindi natin naintindihan. We're trying to hide everything. Pero sabi ng Diyos, makakatakbo ka pero hindi ka makakatago. Sabi ng gano'n. So the captain approached him and said, paano ka nakakatulog, ha? Tumayo ka nga dyan! Ay, hindi ikaw tinutukoy ko. Si Jonah to, binabasa ko lang. Sorry. Tumawag ka nga sa Diyos mo. Baka sakali yung Diyos mo magmalasakit sa atin at hindi tayo mapahamak. Yun ang sinasabi. Itong nakakalungkot. Pati na yung mismong hindi Christian, siya na nagtuturo kay Jonah. Tingnan natin. Each man said to this faith, come, let us cast lots so we may learn on whose account this calamity has struck us. So they cast lots and lot fell on Jonah. Sa lahat naman. Kay Jonah pa nahulog. Talagang kumikilos ang Diyos. Talaga ang Diyos hindi nagsasawa, hindi napapagod para habulin tayo. Ngayon sabi nga, then they said to him, sabihin mo nga yung totoo sa amin, Jonah. In-interrogate na. Bakit ba ito nagkakaganito? Ano nga ba? Alam mo talaga trabaho mo? Saan ka ba nanggaling? Anong bansa ka? Anong klaseng tao ka? Yung tanong eh. Sabi niya, ako po ay Hebrew. Yung tanong na yon, sinakausap na siya ng Diyos sa loob. Ang sasabi niya, Hebrew ka? O alam mo palang Hebrew ka, remember what kind of people you are? I saved you, remember, from the hands of the Egyptian. I saved you from your enemies. Remember, the reason why there is a Hebrew nation, because there is a God who takes care of you. Nagkakanin yan. Ang sabi niya, and I fear the Lord. I fear the Lord. But paano mo nagawang tumakbo kung talagang takot ka sa Diyos? Ganyan-ganyan tayo, tama? Hello? And sabi nga rin, who made the sea and the dry land? Yung Diyos ko, hindi ka pareho ng Diyos ninyo. May Diyos ng dagat, Diyos ng... Ito yung Diyos ko, Diyos ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng lahat. Grabe ka, tinama. Then the men became extremely frightened. And they said to him, paano mo nagawa to? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. Ano napansin nyo? Yung mga hindi nakikilala yung Diyos, sila pa nagre-rebuke sa Kanya. Paano mo to nagawa? Minsan alam nyo, napansin nyo ba, mga Christians, nakakalimutan natin to love radically. Minsan papahiyain pa tayo ng mundo eh.
Papakita sa atin ng mundo, paano nyo nagawa itong mga Christians? Minsan yung mga nagja-judge pa, pinag-aawayan mga properties, mga hindi Christian judge. Sabihin, ano ba kayo? Ba't kayo nag-aaway? Pare-pareho kayong Christians. Hello? Pag-isipan nyo mabuti. Tuloy tayo. Sabi niya, so they said to him, what should we do to you that sea may become calm for us? For the sea was becoming increasingly stormy. Ito, anong gagawin namin sa'yo? Now, he said to them, pick me up and throw me into the sea. Ano sasabi ni Jonah? Na alam niya na, he realized that he has sinned against God. He realized he went away from God. He doesn't want to love the way God loves. Ano sabi niya? I surrender. Pick me up and throw me into the sea. Hindi niya alam kung buhay pa siya noon, kung sakali tatapon siya. Isang lang alam ko niya. Hindi na siya lalaban. Marami sa atin, we were getting so many storms in life. Minsan inaaway pa natin ng Diyos eh. Lord, ang labo mo, ba't mo inaalaw to? Sobrang sakit na to. Hindi ko kaya itong ma-imagine. Hindi ko maintindihan itong ginagawa mo, Panginoon Diyos. Ang labo mo, Diyos. Sabi ng Lord, hindi. Kung talagang gusto malaman to stop the storm, just surrender. Throw yourself into the very midst of the storm and say, God, whatever you want, Lord, I surrender. Kaya sabi niya, pick me up and throw me into the sea. Now listen to this. Lalo pang pinasakit yung loob ni Jonah. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Jonah, pero kung ako nandun sa lugar ni Jonah, lalo masasaktan. However, the men rowed desperately to return to land, but they could not, for the sea was becoming even stormier against them. Ano sabi niya? Pinapakita ng Lord, o tinan mo itong hindi mo nagtitiwala sa akin? Sobrang concerned sila sa buhay mo. They're willing to try their best para lang iligtas ka. Tinan mo, tapos ako, inuutusan kita doon sa Nineveh, ayaw mo. Hindi naman pa. Then they called on the Lord. Sila pa nag-pray sa akin. Sabi niya, we earnestly pray, Lord, do not let us perish on account of this man's life, and do not put innocent blood on us to you, O Lord. Lord, we have done as you have done. Please, Lord, sila na nag-pray. Ano bang klaseng sampal yan minsan sa atin? Minsan yung mga hindi pa Christian, yun pa ang nagwo-worship, sila pa yung hindi nagwo-worry, sila pa yung talagang lumalapit sa Diyos, nag-uumiyak sa Diyos. Tapos tayo, parang lahat ng yun nangyari dahil sa ating hindi pagsunod sa Diyos. Kawanin nyo? Yun ang pinapakita rito ng Diyos. Now listen, anong ginawa? So they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea stopped its raging. When you finally realized that you cannot do anything away from God, biglang yung storm naaayos. Pero yung storm sa'yo hindi pa ayos, tama ba? Kasi nandun ka pa sa dagat eh. Bakit? Pero itong amazing. Pag nakita nila yung pagkakilala mong totoo sa Diyos, then the men feared the Lord greatly, and they offered sacrifice to the Lord and made vows. Pag nakita nila after all the storms that you're going through in life, and you acknowledge, God, I submit to you totally because you have never been tired of loving me. Lord, surrender na ako. Kung patay, patay. Kasalanan ko to. I assume responsibility. Ano nangyari? Even the people who do not know God will one day worship the Lord because of your response to your storms. Tama? Eh minsan, karereklamo natin, yung kikisa sabi niya, kaya mo ba magreklamo? Ikaw naman nagkasala. Kaya lalong hindi sila makapaniwala sa Diyos kasi mas mukha pa sila mabait sa atin eh. Hello? Andiyan pa kayo? Parang nawala kayo ha? Nakukuha niyo po ba? Now, itong amazing sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, and the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. Alam niyo sinasabi ni Jonah? It is exactly the picture of Christ's love toward us. You know why? Ito sinasabi ng Diyos. He answered and said to them, an evil and adulterous generation craves for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet. Sabi niya, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea, monsters. Yung word na 3 days and 3 nights, hindi literally na 3 nights. Expression yon of about 3 days. Okay? Kahit na fraction lang. And sabi niya, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up with the just generation of the judgment and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Ano sabi ng Diyos? When Jonah threw out himself, totally surrendered, sabi ni Jesus, to save those people in the storm, I'm telling you now, sabi ni Jesus, I will also throw myself down so that I may save all of you. I will take your place. I will die for you.
Yun yung sasabi ni Jesus. In that I want you to do the same. Love radically. Practice radical love. Hindi nyo maintindihan minsan yung mga storms. Now listen to this. The storm is meant to protect us. The storm meant to keep us within His presence because there is no other safety ground but in the very presence of God. Let me end with a story. Nabasa ko lang ito po, somebody sent me sa Viber. And babasahin ko sa inyo yung conversation ni God at saka ng isang tao. Sabi ng, tatagalogin ko, sabi niya, God, sabi ng mama, pwede po ba ako magtanong? Sabi ng Diyos, oh, bakit hindi? Pangako, hindi ka magagalit sa akin? Oo naman, ba't naman ako magagalit sa'yo? So, ano mo ibig sabihin? Bakit God, ang sama-sama ng araw ko ngayon? Bakit mo pinayagan yan? Anong ibig mo sabihin? Sabi niya, nung nagising po ako, yung kotse ko po ayaw mag-start. Ang tagal-tagal. Tapos nung mananangalian ako, yung sandwich ko, palpak. Kailangan ko pa maghintay ulit. Nung pauwi na ako, yung telepono ko, naubusan ng baterya. Patay. Kaya hindi na ako nakatanggap ng tawag. Okay? At lahat ng yun, nung uuwi ako, para makaparelax-relax naman ako dahil sa galing ako sa lamig, para mamasahin man lang yung paa ko sa init. Ayaw ba naman mag-on? Labo talaga, Lord. Sige. Pag-usapan natin ng mabuti itong sinasabi mo. Ganito yan. Nung nagising ka, yung angel of death, nando sa tapat ng higaan mo. At sinabi ko sa kanya, wag. Dadala ko yung anghel ko, wag mo siyang hayaang umuwi ngayon. Hindi niya papanahon. Ang sabi niya, hayaan mo siyang matulog. Tapos, kaya hindi nag-start yung kotse mo, kasi doon sa dadaanan mo, mayroong lasing na driver. Ikaw ang mababangga kung nakaalis ka kaagad. Sabi niya, at yung taong gagawa dapat ng sandwich mo, kaya nasira, may sakit. Kaya hindi na nilagay sa'yo, baka mahawa ka pa. Kaya nagpagawa na ng bago. Lalong, okay Lord, yung telepono mo, kaya namatay. Kasi mayroong tatawag sa iyo na babantaan ka. May false witness yun para takutin ka. At kaya pinoteksyonan kita doon. Okay, Diyos. Paano naman po yung sa paa? Yung sa paa. Hindi ko naman nakalimutan yun eh. Kaya lang yun kasi may sira yun. Magsho-shortage yun, mawawalan ka ng ilaw. Kaya hindi ko na lang pinaandar para hindi ka na mapahamak. Sabi niya, God, sorry. Sorry, saan? Sabi niya, hindi ako nagtiwala sa iyo eh. Kaya tulungan mo magtiwala ako sa iyo. Sabi niya, anak, pinatatawad naman kita eh. Kaya lang, huwag ka magdududa sa mga plano ko sa buhay mo. Hindi mo man naintindihan, ang plano ko ay laging ikabubuti mo. Ang kakaintindihan. Mga kapatid, maging si Jonah, hindi niya naintindihan ng mga nangyayari. Akala niya lang righteous siya eh. Kaya sabi ni Jesus, all of this is for you. Because I will never get tired of loving you. Do the same. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali, mga kapatid. Mga kapatid, meron bang taong pinapaalala ng Diyos sa iyo na dapat mong patawarin at dapat mong abutin at mahalin? Mga kapatid, ikaw ba'y tuloy na takbo ng takbo sa mga sinasabi ng Diyos sa iyo? Sa halip na gawin mo to, ginagawa mo ibang bagay. At lalo nagkakandawindang-windang ang buhay mo. Anong sabi ng Diyos? Balik ka na sa akin. Acknowledge your sin. You may not know the extent, pero hindi na issue kung ano yung maaring kabayaran nito. Lapit ka kung talaga nagtitiwala ka sa akin. Kung kailangan mo aminin, aminin mo. Kung kailangan mong ibalik mo. Ang mahalaga, nagtitiwala ka ba sa Diyos? At nagtitiwala ka sa kanyang anak na si Jesus na nagbayad ng kasalanan mo upang bigyan ka ng kakayanang magmahal. Kaya practice radical love. Paano? Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo and allow Him to take full control of your life, to be in the very presence of God.
Thank you, Jesus. Kung yun po ang niloloob ninyo ngayon, at yun ang kinakausap kayo ng Diyos ngayon, and the Lord speaking to your heart, don't brush it off. Follow Jesus. Submit to Him. And accept Him as your Lord and Savior. You may pray a prayer like this, Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Napaka-self-righteous ko. Kala ko mabuti ako. Kaya tingin ko sa ibang tao, masasama sila. Pero Panginoon, patawarin niyo. Alam ko masama rin ako. Hindi rin ako marunong magmahal. Kaya tinatanggap kita ngayon bilang kabayaran ng aking mga kasalanan at bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, daming mo nang inutos sa akin, hindi ko nasusunod. Hindi ko sinusunod. Kasi gusto ko pa rin yung sarili ko. Patawarin mo ako. At tulungan mo ako mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Nang hindi na po madamay ang iba pang tao. Na hindi na po madamay ang mga pasigit pang nakararami. Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal niyo sa akin. Salamat, Panginoon Jesucristo, na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At pagharian ninyo ako. At tulungan niyo akong magmahal tulad ng pagmamahal ninyo sa akin. Amen. Aming Ama, maraming salamat po na alam niyo po kung sino yung mga nanalangin ng ganong panalangin. At maging sa mga nanonood sa internet, sa TV, aming Ama, salamat po. Alam ko, Panginoon Diyos, na nais niyo po kaming magmahal ng tulad ng pagmamahal ninyo. So help us to really practice radical love, O God. Not only with those people that we like, but with all kinds of people. They may be unlovable or not. Lord, I pray, allow your love to be manifested in our lives, that they may love you, that they may follow you, that they may accept you too as their Lord and as their Savior. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.